fan experiences na ibinibigay po sa lahat ng mga cast na nagmula dito. Maraming salamat to our dear movie stars together with their creative and production team. Magsama-sama tayo sa event na ito because of our sponsors. Maraming salamat sa Chef Joy Catering and Event Specialist, Brew Haven Cafe, Sip You Can't Resist. Kasama rin natin ang Tendep and Porky's Party Trays at ang Jam House of Sushi, the best. Kung bumabalik on stage ang lahat ng mga nakasama natin kanina, we can now immortalize this memorable moment with a group of photo. Of course, tawagan din natin at samahan din tayo ngayon sa entablado at tuturo. Okay, kuya, walang nagagalit. Susunod, video naman po tayo. Ayan. Kakaway po lahat. Habang tayo nga po ay talagang magkakasama na ngayon, sasamahan po tayo ni Chairman Artes para magbigay po siya ng mensahe para sa lahat. Chairman? Magandang hapon po sa ating lahat. Kasama ko po sa Executive Committee, sa mga producers, directors, artista at mga filmmakers po na nandito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakita po natin ang trailers at yung storya behind the movies ng 10 pelikulang handog po natin sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival. Marami po kayong pagpipili ang pelikula. Lahat po sila ay magaganda. Ang mga artista ay malalaki, magagaling, director, producers. Pinag-aksihan po nila ng panahon para ialay po sa inyo ngayong MMFF 50. So, supportahan po natin ang 10 pelikulang ito. Supportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Abangan po natin sila sa cinemas starting December 25. Meron po tayong parada ng artista sa Maynila sa December 21 at awards night sa Soler December 27. So, kita-kita po tayo sa sinihan. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, Chairman Artes. And thank you so much din, Chairman, sa napakagandang MMFF 15th edition po. Thank you so much. Ngayon, kanina bago po kami nagsimula ni Enzo, inanunsyo po namin na meron tayong mga drop boxes sa ating harapan. Yung isang drop, itong box na po na ito. Ganito na tayo ngayong events, mas nalalaman natin kung ano yung mga papanoorin natin ngayong Pasko. Tsaka parang game show na siya. No? Oh. At ang susunod naman, muna naman ay mag-uwi na rice cooker. Para sa... Okay, katanungan para sa team ng Uninvited from Vito Santos. For the cast, may pressure ba? Oh, may pressure ba sa inyo to become a best film at magkaroon ng madaming awards and blockbuster? Yan, Sir Brian, Direct Dan. Mr. Na ako, nandiyan ba ang 1 million? Para sa ating next winner. From Marie Lukban. Ano ang Ipasok na yan! Yan, game show. Saya nito, sana laging ganito. Okay, para sa katanungan. From Rosel Castillo for Miss Judy Santos. Miss Juday, congrats po and excited kami makakita ng comeback mo sa MMFF. Bukod po ba sa Grabe naman, guys. comeback to the young and beautiful you, ang movie ninyo, papaiyakin nyo rin po ba kami bilang isang Judy Ann Santos sa Espantado? Grabe naman yun. Oo. Well, kasi maliban sa magiging horror siya, it is really a family drama. So maraming eksena na mabibigat. Actually, karamihan ng eksena mabibigat. Yun lang yung pwede ko sabihin. Hindi lang nananakot, matindi yung kurot sa puso. Kasi yun yung nararamdaman namin every time we galing taping or galing shooting, mabigat yung pakiramdam kasi ang daming iyak, ang madaming moments na tutulo ang luha niya. So magdala po kayo ng tissue. Magdala na rin kayo ng ng pamaypay kasi baka may mahimatay sa takot.
Thank you very much, Rosel Castillo. Thank you, Miss Julian. Eto namang susunod, mula naman sa PEP.PH, Kim Manalo, ang tanong para sa Team Espantajo. What is the most exciting part of MMFF ngayong taon? Ano po ang reaksyon ninyo na napakaganda po ng line-up ng MMFF entries? Ako lang ba nandito? Ako nandito. Kahit sino po. Hindi. The fact that it is the golden anniversary of Metro Manila Film Festival, that alone excites the whole occasion already. 10 beautiful, amazing films pinagsama-sama at pinagtrabahuhan ng 10 producers or production companies. I think marami naman kami nakipaglaban sa pwestong ito. Nabigyan lang talaga kami ng pagkakataon na magkaroon ng slot. So, that alone, we're very thankful. Napaaga ang Pasko para sa amin. Napaaga din ang balitang wala kaming Pasko. But to be part of the 50th Metro Manila Film Festival anniversary is a gift on its own. Maraming salamat, Miss Julian Santos. Sasagot daw po si Miss Shanda Romero. First of all, I want to say this is really a long time coming kasi these people don't know, hindi pa pinapanganak to yung first Metropolitan Film Fest in 1974, kasama na ako. So after 50 years, here again. So this is a golden adventure for me. It's a golden moment. Grabe yun! Diba? Talaga MMFF 50th edition. At nandito po ang pelikulang Espantajo ni Miss Shanda. Maraming salamat po. Thank you, Team Espantajo. Up next, My Future You. Ito namang susunod. Ano ba sila? Director, wala. Pero gusto niya mag-shoutout sa team The Breadwinner. Ay, Kasi parte siya ng pelikula. Ayun. Oh. Okay, next, Green Books. Ayan, nag-green votes na tayo. Yan sa mga press yan, at sa mga fans. Alright. From Jet Macarayo. Official Jet Macarayo. For Sofia Pablo. Ito yung mga nag-comment. Wala na si Sofia. Ikaw na lang, Dennis. Ano lang. Ay, hindi ito tama. Anong pakiramdam na nakapasok kayo ngayon sa Metro Manila Film Festival at makatrabaho si Ruru, si Sofia? Talong naman, wala na kasi. Ang pakiramdam ay napakasaya na. Pakiramdam namin, winners na kami lahat dahil mapasama ka lang dito sa hanay ng mga magagandang pelikula dito sa special na okasyon na to, 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Isang napakalaking karangalan na yun. And pakiramdam namin, nanalo lang kami ng maraming awards doon pa lang sa napasama yung pelikula namin dito sa kahanay ng mga 10 magagandang mga pelikula na mapapanood nila ngayon to. Thank you so much, Sir Dennis. May tanong naman mula sa fans. Sabi niya ni Rosel Castillo, dapat po ang tanong niya ay para kay Ruru Madrid. Pero wala po si Ruru. Pero ang tanong niya kasi, Ruru, na-pressure ka ba na ang co-star mo ay si Dennis Trillo? Nakasama mo sa Green Bones, knowing na sa MMFF, Best Actor na siya. May mga advice ba siyang binigay sa'yo habang magka-eksena kayo? So, may advice ka ba na binigay kay Ruru, Sir Dennis? Wala po akong binigay na advice sa kanya kahit isa eh, dahil nakita ko yung proseso niya bilang isang artista, nakita ko na meron siya sa sariling style. At hindi ko naman, naramdaman ko na hindi ko na kailangan magbigay pa ng advice dahil mukhang ginawa niya lahat ng homework niya, isa siyang dedikadong artista, marami siyang gustong matutunan, pero talagang pinagbubuti niya bawat proyekto, kaya natutuwa ako doon sa nakatrabaho ko siya. Salamat po, Sir Dennis Otrobongoy, kasi syempre kanya-kanya namang ang galing. Ay, kuya, ito na pala. Bubulot na ako agad. Kaya dito na tayo sa